Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabat-labat na ta with evidence. Interim release ni Pangulong Duterte, posibleng ibibigay ng ICC. Parang may laban si Atty. Kaufman mga kabibig dahil sa isang pagkakamali ng ICC. Dahil hindi nila pinagbigyan or hindi nila talagang klinaro na kung ano ang dapat gawin at may pagkakamali ang ICC mga kabibig. So posibleng ibibigay ang interim release ni Tatay Digong. Kasi si Kaufman ngayon ay talagang humihiling ng panibagong interim release kay Pangulong Duterte. Ito kabibig ha, i-share ko sa iyo. Ayan o. Iginiit ng LED Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Nicolas Kaufman na magkaroon ng pagkukulang ang pre-trial chamber matapos umanong hindi ikonsidera ang medical report na isinumite ng kampo ng dating Pangulo. Ay nako, ICC. May kulang pala kayo. Na parang minamadali ng ICC, no? Bakit may ultimatum ba kayo ng petsa kung kailan pwedeng nang hindi pag-usapan itong si Digong? May ultimatum dates ba kayo na dapat makulong na si Digong? Naku po, ayon kay Kaufman, nagmula ang naturang ulat sa mga neurologist at neuropsychologist na sumuri sa kalagayan ni Duterte. Naku po, may witness si Kaufman. Subalit hindi umano ito binagyan pansin ng pre-trial chamber. So nagbulag-bulagan ang pre-trial chamber kahit may witness si Kaufman na hindi i-consider ang medical report na isinubmit ng depensa. At may witness si Kaufman ang neurologist at neuropsychologist. Dahil dito, hindi anya lubos na naaaral ang sitwasyon ng dating Pangulo, partikular ang kanyang kalusugan. Sa mga nabanggit na desisyon, muling humihiling si Kaufman para sa immediate interim release ni Pangulong Duterte. Ito ang sabi ni Kaufman, the pre-trial chamber committed an error of law and of fact when it refused without proper motivation to consider a medical report provided by a defense neurologist and neuropsychologist. In Annex A to the defense observations, the pre-trial chamber is also committed a legal error when it refused to engage with the uncontested content of the medical report and the defense arguments thereupon. So ito ang fina-fight ni Kaufman ngayon. Ito ang kanyang huling baraha ba ni Kaufman para magkaroon ng immediate interim release si Pangulo Duterte. Kasi dinedman ng pre-trial. Dinedman ng pre-trial yung medical report na neurologist and yung neuropsychologist. At witness ito ni Kaufman na hindi naaral lang mabuti ng pre-trial chamber ang kaso ni Digong, ang medical reports ni Digong. Kaya nagkaroon ng error of law and of fact. Hala ka mga kabibig, paano ito lulusutan ng ICC pre-trial chamber? Ito lantaran talaga kabibig. Nako, ano kaya ang gagawin ng ICC? Ito pa kabibig dito kabibig, sabi na sa interview ni Alvin ba, should the jurisdictional challenge be resolved before the confirmation of charges hearing, considering that proceeding without first addressing jurisdiction may raise concern as it could be treated as prejudicial question, given that the confirmation of charges hearing has been set while the jurisdictional challenge remains unresolved. Does the defense intend to raise this issue prior to the confirmation of charges hearing? Ang sagot ni Atty. Kaufman, the defense is of the opinion that the jurisdictional challenge, the litigation of which was only concluded on June 23, 2026. But
must be resolved before the confirmation proceedings. With this in mind, it would appear that the fast-tracking of the confirmation hearing by the judges of the pretrial chamber has placed a degree of pressure on the judges of the appeals chamber. The defense will not, however, tell judges how to organize their diaries, and the defense will not seek to postpone the confirmation hearing for which it is fully prepared. So, ngayon, ang medyo sikwang na yon ay yung judges of the appeals chamber. Kasi hindi pa nga na-resolba ang jurisdiction, inuna na ang confirmation of charges. So ngayon, ang gagawin ng defense team, no postponement for the confirmation. Bahala na kayo dyan. So nagkaroon ng error, mga kabibig. Walak, mga kabibig. Paano yan? Ito pa The notice of appeal filed by the defense former President before the ICC Appeals Chamber on 28 2016. The defense is challenging the pretrial chamber decision on June 26, 2026 that kept former President Duterte in detention. The appeal is based on Article 82(1)(b) of the Rome Statute, which allows appeals against decisions denying release. The defense argues that the pretrial chamber made a clear legal and factual error by refusing to consider a medical report prepared by neurologists and neuropsychologists. Yun na. These reports showed that former President Duterte's health and cognitive condition had deteriorated, which is a new and relevant fact that should have been considered when reviewing whether detention was still necessary. The chamber rejected the report only because it was submitted by the defense, not because it was unreliable, which the defense says violates the right to have a fair hearing. Tama. The defense also points out that the chamber earlier refused to order an independent medical assessment, saying the defense could submit observations later, but then ignored those observations when they were submitted. Halaka! Chamber, ang daming mali na. Because of this error, the defense is asking the appeals chamber to reverse the detention decision and order former President Duterte immediate interim release subject to condition offered by state party. Yun na. Ang dami palang mali sa pretrial chamber, ang dami mga kabibig. So ngayon, ang gusto ni Kaufman na itong appeals chamber, i-reverse nila yung desisyon na bigyan ng immediate interim release si Pangulong Duterte. Uy, in fairness ginagawan talaga ni Kaufman lahat ng ways para makaroon ng interim release Pangulong Duterte. At ito na ang sagot ng Duterte kung tatanggalin ba niya si Kaufman or hindi. Let's listen to this one. VP Inday, good afternoon. What? How are you today, ma'am? I'm okay. I'm happy to see na umuunlad na ang ating mga kababayan. 4 na iPhone 17 ang nakita ko. 1, 2, 3, 4. iPhone 17 yan, ma'am, no? 4 na iPhone 17 po ang kaharap ko. Okay lang. I'm okay. Ma'am, VP Inday, kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman siya. Wala na kaming nakain na snacks dahil naubos na namin lahat ng snacks doon sa Bendo. So, wala pang refill. So, na lang ko na siya. At zero. VP Inday, were you able to ask the former president about the question yesterday? Yes. Ang tanong kahapon ay merong concern ang mga detractors at ang mga supporters sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied sa ginagawa ng legal team. Tama ba ang pagka-ano ko? Yes, ma'am. Oo, tama ang pagsasabi ko sa tanong. At tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko exactly kung ano yung tanong ninyo. Gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team.
So, hindi ko na sabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman ay hindi na mahalaga. Yes, ma'am. Ma'am, is there anything that you want to convey to the Filipino people closely still following the situation of the former president before the International Criminal Court? Oh, pasalamat pa rin lagi. Yun naman na yung aking message lagi sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako dahil halos mag-isang taon na at sigurado ako lalampas ito ng isang taon pa. Kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. At nandyan ang ating mga kababayan na magpakita ng moral support, magpakita ng kanilang pagpunta dito sa Duterte Street. Gumagastos sila ng sarili nilang pera para pumunta dito at magpakita ng suporta sa buong mundo, hindi lang sa Netherlands. At syempre, ang pinakamahalaga dyan is yung dasal dahil napakalakas ng power of prayers kung marami ang nagdarasal. Yes, ma'am. VP Inday, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Oh, ma'am. maraming salamat din sa inyong lahat na nandito at sa lahat ng mga kababayan natin na online na nagsusubaybay at sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo dito. Araw-araw na nandito kayo at nagpapakita kayo ng suporta. Maraming salamat dahil sigurado ako nakakatulong yon sa mood, uplifting the mood of former President Rodrigo Duterte. Dahil lagi yan kapag pumapasok ako doon, binabanggit ko sa kanya na merong mga Filipinos sa labas at sinasabi niya, tinatanong niya ako, kanina tinanong niya ako, bumabati ba sila sa iyo? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, yung mga Pinoy dito, hindi man sila suplada. Sabi ko, bumabati sila sa akin. Meron lang minsan, sabi ko, hindi sila bumabati kasi parang paniwala ko, nagdududa sila kung ako ba yan o hindi. Dahil mukha akong local. Hindi mukhang Pilipina. So baka nag-iisip pa sila kung Sara ba ni Odile. At syempre pag hindi ako nagsalita, lalo nilang hindi malaman na ako yun. So yun lang. Yun. Nabanggit ko yan sa kanya kanina. Sana all talaga, VP Sara. Sana all parang lokal na nga taga Netherlands. At ito pa kabibighan, nakakatawang chika ni VP Sara. Tungkol yata ito sa isang attack dog. Kanya binigyan, kayo sa VP Sara? Hindi kayo sa ni VP Sara, maghintay lang kayo makaupo siya. Takot talaga kayo ito na. Naku po, Telianes, hintay ka lang dyan. Ikaw sugot pa. Na ana-ana na lang gani kadali dauton niya ako ang pangalan. Kaya Madriaga niya, nagbinto na ko siya og witness ko no. Yan na. And recently, sabi nila, ma'am, that you were really lying about not knowing Madriaga. Kung sure sila ay sa kadaghan ba naman sa parallel groups, isa-isahon ko pa ba ng ilahang pangalan? But in any event, o nakaging ang PRD. Ako din ang yung sagutan na ba, nga na lang kadali para sa iyaha, mandaot ang pangalan. Ano ko? Correct, ma'am. Magsugod na siguro ko o so tayo na back to you. Back to you na. Mag-revenge na si VP Sara. Balo ka? Ano? Mag-revenge na siya. PRD. Ayaw nagtagda. Huwag mong pansinin. He's nothing. He's nothing. He's a political skunk. Wow. Brilliant. Tinood. Political scam. Kaya alam to. Si PRD magod na. Ano si PRD? Hindi na siya mo patol o hater. Huwag ka ng mga troll, mga basher. Ayan siya mo patol, ana. Si VP Inday, ma'am. Isa man. Ako? Ikaw. Hindi mo sagot, uy. Hala. Nabuhan mo. Buhat mag-apidabit nga bisan isa
Buhay ka tinuod nga Hindi gisulat. totoo sulat. Ay, mag-ana data. Para back to you. Back to- Duha mo kitan. Ali di ito. Nag-ana. Para makita ninyo, matingala mo, ako ra di ay guys. Okay, Roman. Mura kong buang. Okay. Sige, Sara, naglakaw, siya ra isa, nag-istorya. Nakoy kauban, ay. Harao. Kita na po sa bus. Dito sa likod sa bus. Correct. Tago-tago dito, nakitaan gihapon na. Pero maayo na, ma'am, kay mo back to you, gid ka sa iya ba? Hala, Ay, back to you. Hala, maghintay ka. Because, Anis. mobile na yung talent. But a lot of Filipinos are already saying, ma'am, na, Uy, sadot lang. Oh. Makita lang na ako sa inyo, no? Ayan lang. Ano yan? pagpabalian na, ma'am, nasa ubos mo. Speaking of shit, So yun, kabibi, grabe si BP Inday, no? Hindi niya makakalimutan yung mga taong sinisiraan siya, kaya ayaw nilang maupo si BP sa 2028 kasi iba ang isang BP Sara kumpara sa kanyang ama. Yung kanyang ama, walang pakialam sa mga trolls at basher, pero siya, hindi may pakialam siya at sabi niya, ay, baka mag-start na ako sa back to you. Halak! Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.